Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang matinding hinaing ng iba't ibang sektor ng sosyedad sa ating bansa na ayaw pakinggan, ayaw aksyonan ng ating gobyerno ngayon. Ito po ay tungkol sa 90 billion PhilHealth funds na itra-transfer na sa National Treasury para gastusin para sa mga unprogrammed funds ng ating mga mambabatas. Okay. Dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, today. Title, PhilHealth transfers another 30 billion to Treasury today, October 16. By the way, salamat sa aking kaibigang subscriber, researcher si Eudora. Siya ang palaging nagpapadala sa akin ng mga articles na ganito. Kaya nakakagawa ako ng mga vlog na update ko kayo. So ito, nanawagan ang dalawang grupo ng health workers na itigil, huwag muna. Please lang. Ang Health Worker Party List at saka Alliance of Health Workers. Nanawagan sila sa gobyerno na pwede ba huwag nyo munang i-transfer another 30 billion today. Ganito ang history niyan eh. Noong March of this year, una nang na-transfer ang 20 billion. Baka nagastos na nga eh. Tapos noong August, 10 billion. So, ngayong araw na ito, 30 billion tra-transfer. So, 60 billion na. So, yung last tranche na remaining 30 billion, ang schedule niyan is March next year, itra-transfer na ulit para makompleto yung 90 billion na may transfer. Marami na mga grupo na nagpetisyon sa Supreme Court. Mga health workers, mga professionals, si Senator Pimentel, at ang Supreme Court nag-schedule na ng oral arguments pa, pakinggan niya na ang reklamo. Kaya lang ngayong January pa ang start ng pagdinig sa petisyon. So, habang dinidinig sana ito, nandyan na yung reklamo, maganda sana kung makinig lang ating gobyerno. Kasi ang reklamo, unconstitutional, illegal yan. Kasi may batas po tayo na Universal Healthcare Law. Naipasa na ito. Na nakasaad sa batas, kung merong excess, kung may pundo ng PhilHealth na hindi nagamit, gagamitin lang ito para sa members, benepisyo, para ma-increase yung benefits na natatanggap ng members. Yun ang nakalagay sa batas. Universal Healthcare Law. So, yun ang basihan ng mga petitioners na i-declare ng Supreme Court na unconstitutional, illegal itong utos ng Malacanang na i-transfer sa National Treasury para gastusin para sa unprogrammed funds. So, didinggin pa ng Supreme Court ngayong January. Sabi ng isang kongresista, natutol din ito, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. Sabi niya, wala na. Useless na yung oral arguments ng Supreme Court kung masyadong matagal na aksyonan. Dahil by the time na nagdesisyon ang Supreme Court, kung kailan ba yan, na i-transfer na ang 90 billion at nagastos na. Ano ang ating kasabihan? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, grabe, no? Meron pa yung mga former cabinet secretaries. If I'm not mistaken, mga 13. Mga cabinet secretaries, panahon pa ng previous administration. I think Gloria, Pinoy, Duterte administration, tatlong administration,
mga former NEDA chief, mga former health, education, former PhilHealth CEO and President, nagpirma na ng joint manifesto na sinasabi nila na hindi pwede, tumututol kami yung transfer na yan dahil hindi pwedeng galawin para yan sa mga members lang yan dahil napakaklaro yung batas na hindi pwedeng i-transfer sa National Treasury. So, despite itong mga ganitong joint manifesto ng dating matataas na opisyal ng gobyerno, despite itong pag-iingay ng mga health workers natin ngayon, mambabatas, and even religious, meron nang nagre-reklamo niyan, ayaw pa rin makinig ang ating gobyerno. Tuloy pa rin ang pag-transfer. So, take note today, may transfer yung 30 billion, 60 billion na ang nai-transfer. At I'm sure, yung nauna, ginastos na yan. So, saan gagastusin? Yun na po, yung unprogrammed funds. Kasi sa ngayon, sa budget natin for this year, 5.7 trillion, kalahati lang ang may pundo. Ang kalahati, either mangungutang pa ang ating gobyerno or maghahanap ng ibang source ng pundo. So, ano yung napagdiskitahan? Sabi na, huy, PhilHealth, may excess fund kayo dyan, 90 billion. I-transfer nyo para gastusin namin sa mga unprogram. Kanino yung mga unprogram? Karamihan po yan, galing mga programa yan ng mga mambabatas. Yan yung reklamo ni Attorney Vic Rodriguez na pork barrel, presidential pork barrel funds, yung 800 billion na unprogrammed funds. So, yung dineclare ng Supreme Court nung una na illegal, unconstitutional na pork barrel, nakabalik na ngayon in the form of unprogrammed funds. So, maliban sa kinuha ang PhilHealth funds na yan, nangungutang pa tayo para mapunduhan ang mga mga pet projects ng ating mga mambabatas. Flood control projects. Okay lang sana kung itong inuutang, okay lang inuutang, or itong PhilHealth funds kung hindi na talaga mapigilan at gagamitin nila sa ibang project, okay lang sana kung yung mga projects ng ating mga mambabatas ay makasigurado tayo na para sa kabutihan ng mamamayan. Example, infrastruktura. Dito sa Mindanao, ang galing yung after so many years, natapos na yung Pangil Bay Bridge, the longest bridge in Mindanao. Napakadali nang magbiyahe. Yung dating biyahe noon na 2 hours from Lanao del Norte, Tacubay to Misamis Occidental, dating 2 hours, 7 minutes na lang ngayon. Ayun, inutang natin yun sa South Korea, loan. Okay yun. Dito sa Davao and Samal, ginagawa na yung bridge din yan. Nabasa ko last time is past, yung talagang buwelo na. I don't know kung kailan matapos, next year ba. Mga ganun bang mga proyekto na utang ba o galing sa gastusin talaga. Hindi katulad po yung mga flood control projects na pinagmamayabang, sa SONA pa naman. Meron na tayong natapos na 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. Palakpak naman ang audience. Check ng Karina, after 2 days, baha. Grabing baha sa Metro Manila na booking. So, ito na po yung sabi ni Mayor Benji Magalong, yung mga ganyang projects ang paborito ng mga opisyalis sa gobyerno na dyan sila kumikita dahil
grabe, halos 40 to 45% ang nawawala in terms of commission, kickbacks. Kaya napaka substandard ang mga proyekto, kaya madaling masira. Yung iba pa nga sabi, nabangga ng barko. Paano nabangga ng barko yung flood control project? Anyway, so napaka sakit po nga pangyayari itong hirap na hirap ang ating mga PhilHealth members. Napakaliit yung reimbursement ng expenses, yung pala 90 billion nakatiwangwang lang dyan, hindi ginamit para sa mga membro. Saan gagamitin? O ginamit na, tapos na ang ginamit. Ginamit para sa mga unprogrammed funds, pork barrel ng ating mga matataas na opisyal sa gobyerno.